Pero ba't ko ba nasabi na tila may plano sila kay Marcoleta? Ito. All of a sudden, lumutang na naman ang kataas-taasang si Comelec Chairman George Garcia. Ang iniimbestigahan patungkol kay Senator Marcoleta ay isang hindi lang factual na issue, isang legal na issue. Ang sineta po niyang depensa, para maging maliwanag lang, inamin, tama, may nagbigay sa kanya ng donasyon, binigay sa kanya pagkatapos siya mag-file ng kandidatura noong October of 2024. Subalit ang kanyang kontensyon, hindi pa po siya kandidato at the time na tinanggap at binigay yung naturang donasyon. Sapagkat ito daw po ay base sa desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng Piñera versus Comelec. And yan po yung sinasabi niya na dapat hindi siya maparusahan o dapat hindi siya kasuhan kung tumanggap man siya ng regalo, donasyon o kung kanino man doon sa panahon na hindi pa siya kandidato. Nagpakita ng mga affidavits, nagpakita ng mga yung date, in-emphasize mabuti, yun po yung inire-resolve namin sa kasalukuyan. Mayroon na pong rekomendasyon ang Political Finance and Affairs Department patungkol sa kaso na yan. Kanila naman po din minadali yung bagay na yan. Binigyan naman po ng pagkakataon na makasagot yung naturang personalidad. Kung kaya nga lamang po nagkaroon kasi ng konting komplikasyon na naman. Sapagkat nung isang araw lamang po, ang Comelec ay nakatanggap ng referral mula sa Office of the Ombudsman na kung saan may nag-file po kasi pala doon sa Office of the Ombudsman patungkol sa SOSE at saka doon sa SALN. Pag SALN, wala pong jurisdiction si Comelec. Pag SOSE, may jurisdiction po si Comelec. At ito po yung natanggap ng opisina namin na kung saan nire-refer sa amin yung issue ng SOSE na naka-refer naman ngayon sa Law Department. Ibig sabihin, pagka po kasi problema sa SOSE, sa Political Finance and Affairs Department. Kaya lang walang makakapigil sa isang nagrereklamo na mag-file ng formal na complaint sa Law Department namin para magkaroon ng tinatawag na preliminary investigation. Ang katanungan po ngayon, paano ba mako-complicate yung may ginawang rekomendasyon ng Political Finance and Affairs Department versus sa final ngayon na formal na complaint na nasa Law Department. Ito po yung final. Kung hindi ako nagkakamali ng kontradaya. Professor Araw, nag-file po sila ng kaso. So, yan po yung sinasabi natin na paano yung komplikasyon nun. Yung po bang findings ng Political Finance and Affairs Department ay makaka-impluensya sa magiging disposisyon ng Law Department. In the same manner, yung bang magiging disposisyon ng Law Department ay dapat maging basihan ng Political and Finance Department kasi po kung ano man po yung rekomendasyon ng PIFAD na tinatawag, ito po kasi ay dadaan sa mismong opisina ng Law Department. Halimbawa po, ang recommendation nila ay to file complaint or case dahil sa palagay nila may probable cause. Pinafile po yun sa Law Department ng Comelec. Paano po yung kung ang Law Department ay may kasalukuyan ng hawak patungkol doon sa naturang personalidad. So yung po sana napag-aaralan din ng lahat kasi po Galing magsalita, no? Ha? Ang galing magsalita. Talagang plakadong-plakado. Plakadong-plakado na maguguluhan yung makikinig para ang importante lang naman ay mahatulan at madisqualify na naman ang kalaban nila na si Marcoleta. Alam mo naman, mga kababayan, ito ang nangyayari sa Pilipinas pag hindi madaan sa mabuting usapan, dadaanin sa mabuting usapan. Dadaanin siya kung saan-saan. Ayan, kakasuhan, di ba? Porket, alam mo, tinik kasi sa kanila eh. Tinik po kasi talaga sa kanila etong si Marcoleta. Kaya naman din, ewan ko kung naiisip ba nilang ipatanggal ito si Marcoleta sa Senado, di ba? Alam mo, nakakainis lang kasi isipin mo, I mean, ano to? Ganito na lang ba talaga sa Pilipinas natin? Hindi nga nagde-declare ng martial law pero grabe ang panggigipit sa lahat ng kalaban? Di ba? Ganito na lang ba ang lagi nating dadaanan? Asa na yung kalayaan? Kalayaan ng mga Pilipinong bumoto. Binoto nila si Marcoleta eh. Kalayaan natin yan. Pero bakit ganun ang ating anong tawag dito? Masasabi nating
nangyayari. Di ba? Alam mo, anyway, sana lang mga kababayan na naunawaan natin po itong mga ganitong bagay kasi kailangan natin bantayan, 'di ba? Kasi ang lupit nga nangyayari yung pa lang sa issue ng kay BP Sara Duterte. Ngayon, lahat talaga ginagawa ng paraan para tanggalin. Pati mga kaalyado, ginagawa nila ng paraan para talaga matanggal sa posisyon at hindi makapagsalita. Ano na nangyari kay Libiste, di ba? Gago! Napalayas na nila. Ano na nangyari dito kay Bersaga? Na-suspend na nila, wala na, tumatahimik na. Ano na ang kanilang ginawa dito sa mga dating sundalo na nagsilbi at may nalalaman sa issue ng mali-maleta na natatanggap ng mga opisyal. Ngayon, kinakasuhan na. Kaya sinabi, yung 6 daw doon ay hindi tao ni Zaldico, ngunit tao ni Mike Defensor. At sinasabi nila, si Mike Defensor daw ang recruiter. Di ba? So, ano na talaga ang mangyayari? Di ba? Ano na mangyayari sa bayan natin? Ganito na lang ba talaga tayo palagi? Sana ang taong bayan ay gumalaw-galaw na rin. Hindi ko sinasabing magrebelde, hindi yan ang gusto kong mangyari. Alam niyo yan. Hindi ako pabor sa kahit na naman pagre-rebelde. Pero gayon pa man, sana maunawaan natin na meron tayong responsibilidad. Bilang mga Pilipino, dahil sabi nga, the Constitution natin, the power emanates from the people. Yun ay simpleng salita, ngunit napakabigat po nito. The power is or resides or emanates from the people. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan,
Sa